Magandang araw mga kaibigan, oras na para malaman ng mga impormasyong pampubliko na hinding-hindi nyo dapat palampasin. Mga katanungan sa paglilingkod bayan, bibigyang linaw at sasagutin. Ito ang programang tututok sa mga talakayan patungkol sa usaping pang-serbisyo. Hatid namin yan dito sa Public Demand sa ngalan ng aking partner, Attorney Butch Hamon. Ako po si Aizelyn David Manzon. Ngayong araw dito sa Public Demand. Bawat tao ay may karapatang maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Sa tulong ng Korte Suprema ng Pilipinas, mabibigyan ng tulong ang mga mamamayang Pilipino na makapagsampa ng kaso na naaayon sa batas. Kaya naman ngayong araw sa Public Demand, kasama ang Municipal Trial Court, tatalakayin ang pagproseso sa paglutas ng isang kaso. Ngayong araw na ito, para samahan tayo sa ating talakayan patungkol sa pagproseso ng isang kaso, narito po si Sir Lord Francis Musni, ang Clerk of Court 3 ng MTCC Branch 2 ng City of San Fernando, Pampanga. Magandang araw po sa inyo, sir, at bumati po tayo sa ating mga Magandang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapanood. Okay, so sir, bago natin simulan ang ating talakayan, aking pong hilingin mula sa inyo po ang mandato ng inyo pong ahensya. Ang mandato ng aming ahensya bilang isang mababang hukuman ay dinggin ng mga kaso, sibil at kriminal, na isinasampa sa amin. Ang huwes naman ay mag-officiate ng mga kasal at ipatupad ang mga desisyon na kautusan na nanggaling sa hukuman pagkatapos ditisin ng mga kaso. Okay, sir, pag-usapan natin ngayon yung pagproseso ng isang kaso. Ano po? So, ano po ba yung mga processes involving this, yung mga kaso po na fina-file po sa ating pong hukuman? Siyempre, sabi nga ng katulad na sinabi ko, dalawang klase yan. Kung civilian, pangkaraniwan, iyan ay sinasampa ng pribadong nagrereklamo sa pamamagitan ng isang abogado. Samantala, ang kasong kriminal ay isinasampa ng tinatawag natin taga-usig pambayan o public prosecutor na maaari rin namang isampa katuwang ang isang pribadong abogado. Okay. Ngunit tatandaan natin, siyempre, sinasampa yan bilang kaso sa pangalan ng Estado. Kaya nga, People of the Philippines, di ba? Versus At siyempre, pag yan ay naisampa na sa husgado, yan ay lilitisin, susundan ang proseso na itinakda sa ilalim ng mga patakaran o rules of court. At yan ay well-defined, sinusundan, at may mga akmang halintulad ng mga circular o mga tagubilin galing sa Korte Suprema na dapat sundin upang siguraduhin maging maayos, makatarungan, at mainam ang pagpapatakbo ng hustisya. Okay. So, ano yung mga kailangan, halimbawa, merong isang kasong nais i-file yung isa po nating kababayan. Ano yung mga kailangan po niyang mga ihanda, para makapag-file ng isang Siyempre lehitimong po, depende sa kakailanganin reklamo. niya. Depende. Pero siyempre, karamihan yan, it would entail paperwork. No? Ipunin niyo yung mga dokumento niyo. May mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan kung saan kakailanganin mo yung mga dokumento. Pagkatapos ay sasangguni ka sa isang abogado upang kumuha ng legal na payo at papayuhan ka at siyempre bibigyan ka ng merito ng iyong kaso at pag-aaralan kung dapat bang isampa o ano ba ang magandang remedyo at simula doon ay tatakbo na kung ano ang kahihinatnan ng susunod na proseso. Okay. So, ano yung mga karaniwang kasong nakakarating po sa inyong tanggapan? Mahirap yang sabihin dahil paiba-iba yan. Ngunit yan ay aming inuulat sa Korte Suprema at mayroong statistics doon kung anong klase ang kaso ang isinasampa, buwan-buwan yan. Ano na ba ang ano ba bang estado o stage ng takbo nito at gaano na ba katagal ang kasong yan. So, bawat
buwan o bawat semestre ay nag-iiba yan. Depende sa pumapasok na kaso. Okay. Pero nabanggit nga, iba-iba po, may civil cases, may criminal cases, may mga special proceedings po din kayong ginagawa. Ang special proceedings po ay sa regional trial court. Okay, so Small claims cases po. Okay. And meron din pong family court na isang separado rin pong tumutulong sa ating mga kababayan. So itong mga tinatawag nilang indigent party, may mga kababayan po tayo na hindi afford ito pong sinasabi po nating mga fees, ika nga sa pagpa-file ng isang kaso. Paano po ba maging qualified indigent party? Meron pong itinakdang alituntunin ang Korte Suprema dyan sa pamamagitan ng rules of court at iba't ibang mga tagubilin, instruction, kung paano po yan gawin. Meron pong mga kaukulang dokumento at proseso. Hindi pwedeng sabihin mong indigent ka just like that. Just Para makaiwas lang sa mga an empty bayarin. claim na ganun ka. No? Kailangan nyo pong patunayan. At meron pong proseso na yan ay malalaman nyo kapag kayo ay dumulog sa mga tanggapan namin. Okay. Sir, ito kasi pag sinasabing justice system, ito po medyo critical din, dahil syempre dito po naka-rely talaga ito pong ating pong maayos na pagbibigay po ng tamang desisyon sa mga kasong ifina-file ng ating mga kababayan. Minsan may mga notions, sir, na nababagalan sila sa pagproseso, ganito po. Ano po yung madalas na dahilan kaya? Marami po yan na mga dahilan na minsan ay hindi maiwasan. Katulad din sa mga ibang araw-araw nating mga gawain, may mga iba't ibang kadahilanan minsan na nakababalam sa pagtakbo ng isang proseso. Ngunit tinitiyak po ng kawanian ng kagalang-galang na Korte Suprema na kami sumusunod sa mga tagubilin at sa mandato na yung sinasabi nilang speedy, mabilis, impartial, walang kinikilingan, at less expensive, hindi gaano magastos na pagtakbo ng mga kaso. Yan po ay talagang mandato na talagang pinaiiral at pinatutupad at palaging itinatagubilin ng kataas-taasang Korte Suprema. Okay. Sir, may mga nagsasabi naman, ay, wag ka nang mag-file, parang hindi rin, hayaan mo na, parang gano'n, hindi rin uusad. Ano po yung masasabi niyo or mensahe niyo sa mga Sarili po nilang pasya yun. Ang maganda ay limiin ninyong mabuti at timbangin nyo, pag-aralan nyo. Kasi naman minsan, baka naman pwedeng pag-usapan pa? Hindi lang po yun. Baka naman talaga unreasonable yung gusto mo. Baka ang gusto mo ganito, hindi mo naman talaga, you're not really entitled to it, no? Okay. Minsan kasi, ang hinihingi mo, buong katawan, ang karapatan mo lang pala, kalingkingan, Maaaring, minsan, nasa iyo, malalaman mo naman. Kaya dapat pag-isipan pong mabuti. Pag-isipang mabuti at huwag yung bugso ng damdamin o init ng ulo. Minsan kasi it impairs our judgment. That's right. We should see a bigger picture of the whole thing. No? Alam mo, ganito lang karapatan mo. Pero minsan, parang nagsusot ka ng salamin. Pag sinuot Blur vision ba? pag sinuot mo yung salamin, ang purpose ng salamin para Maging luminaw ang klaro. iyong paningin. Pero minsan pag sinuot mo, cloudy pala. Nakalimutan mong punasan. So parang ganun din. Titimbangin mo rin kung saan ka nakatayo. Baka naman ito lang talaga ang karapatan mo. Okay. At kung meron namang magandang alok, bakit hindi pa? Bakit ka papapasok sa isang May nagsasabi, sir, masalimuot. Tama. Oo, yan, sinasabi ko po talaga. Ako po'y sinasabi ko, hindi po biro-biro yan. Yan po isang masalimuot na proseso. Okay. Dahil yan sumusunod ng mga patakaran at alituntunin at kautusan at tagubilin na pinag-aralan ng mga magagaling na mahistrado ng ating Korte Suprema, ng mga magagaling na abogado, ng mga magagaling na pantas ng batas. Kaya po yan pinag-aaralan nila. So, talaga pong tatanungin nyo, masalimuot po talaga. Hindi siya masalimuot dahil sinadyang masalimuot, kundi para matiyak Kailangan po yun. na balanse ang mga partido. Okay. Kung kaya, iwasan mo na dahil masalimuot. Okay, sir. Salamat, sir. Ito po ay unang bahagi pa lamang ng ating programa. At sa ating pagbabalik, dadako na po tayo sa mga katanungan ng ating mga kababayan sa tanong ng publiko. Dito pa rin yan sa Public Demand.
tayo nagbabalik pa rin dito po sa Public Demand. Kasama ko pa rin po Sir Francis Muslim mula po sa Hall of Justice at tayo dadako na sa mga katanungan ng publiko. Kaya para sa ating pong unang katanungan, panoorin po natin ito. May dapat po bang bayaran sa Hall of Justice pag magsasampa po ba ng kaso? Itatama ko lang po, hindi po ang Hall of Justice ang binabayaran dahil ang Hall of Justice po ay isang gusali lamang. Ano po? Kung ang tanong nyo ay sa hukuman, syempre po, lahat naman po ng ahensya ng pamahalaan ay may mga nakatalagang mga bayarin sa bawat serbisyong inilalaan. That's right. Dito po sa amin ay hindi ko po masasagot yan. Depende po. Ngunit yan po ay nakalaan sa ilalim ng Rule 141 ng Korte Suprema. Sa Rule 141 na napakahaba, nakatala po lahat dyan ng mga bayarin. Simula sa pagsasampa ng kaso, ang mga ibang gugulin, ang mga gastos halimbawa sa paglalagak ng piyansa, ang mga gugulin sa paghihingi ng mga clearances, certifications, ay May karapatan fees. nakatakda sa ilalim ng Rule 141. At hindi ko po masasagot yan dahil Sobrang haba po. siguro po isang linggo natin pag-uusapan yan. Okay. Pero yan po In inyong general, may sir. sasanggunin nyo po yan sa isang tanggapan ng hukuman na tinatawag na Office of the Clerk of Court. Dahil yan po ang tumatanggap ng mga bayarin na pawang nakaresibo lahat. Okay. At lahat po yan ay nakatala sa isang opisyal na resibo upang maipakita na yan ay pumapasok sa opisyal na kaban ng bayan. Okay, so sa mga kababayan po natin nais malaman itong mga detalye pa po, dito po mga babayaran ninyo sa isang specific case, ito mo lamang po kayo sa Clerk of Court. So sir, ito, pagpatuloy na natin yung ating talakayan. Minsan po may mga kaso na halimbawa or mga issue sa barangay na nagsisimula na yan po pinag-usapan sa barangay, pero sabi mo nga kanina as much as possible kung pwede pong maareglo na mismo sa barangay ay may isaayos na, pero minsan sinasabi sasampahan kita ng kaso, ganun po. Ano po yung mga payo niyo sa mga ganitong mga petty cases na masasabi natin or Alam petty niyo po crimes? sa katarungang pambarangay law, nakasaad naman dyan kung ano ang mga usapin o mga kaso na dapat ay pag-usapan na sa barangay. Na kapag hindi muna kayo dumaan dyan, ay maaaring baka kulang ang inyong mga rekwisito upang maisampa ang kaso sa husgado. Ibig sabihin, isang sangkap sa may mga kaso o may mga usapin na isang napakahalagang sangkap ang pagtungo o paglapit muna sa barangay upang kung hindi nyo makuha yun ang inyong hinihingi na pagtalima sa inyong karapatan, o paggalang sa inyong karapatan, doon pa lang kayo pupunta sa husgado. Ano po? Gayon pa man, napakahalagang mekanismo ng katarungang pambarangay sa buong mekanismo ng hustisya sa Pilipinas. Dahil kung dyan pa lamang naayos na, hindi po mababarhan o makaklag ang ating mga hukuman. At mas kaunting resources o mas kakaunting mga sa Filipino, kaunting yaman ng pamahalaan ang magugugol o magagastos sa mga asunto. Okay. So itong pre-trial na tinatawag, ano po ito? Ito po ay isang bahagi ng pagtakbo ng isang kaso kung saan kasali na dyan ang pag-uusap ng mga partido kung pwede ba tayong mag-ayos. Pwede bang ayusin ang sibil na aspeto ng kaso. Pinag-uusapan din dyan kung ano ang mga tatalakaying issue o katanungan kapag sila ay maglilitis na. Okay. At dyan din inihaharap kung ano ang mga ebidensya na gagamitin ng magkabilang panig Okay. pagdidinggi ng kaso. At dyan din pinag-uusapan kung sino ang mga witness o mga testigo Nahiya. na ihaharap sa witness stand. Okay. At importante,
diyan pinag-uusapan ang schedule Okay. ng mga hearing. So, ang para bang ang pre-trial, isipin nyo na lang po, ang pre-trial ay parang mapa ng kaso. Sa pre-trial ay minamapa na, pinaplano na, kaya nga pre-trial eh. Bago sumuo. ang paglilitis, Sa paglilitis. bago or preliminary conference, bago tayo sumabak, pag-usapan natin. Parang sa basketball, kung hindi malinaw ang rule, bago tayo maglaro, ha? Mo potang mamyalong tamo. Ano, Jack and Poy, practice pa ha? Ha? O, game na ha, bibilang na. Parang ganun. Para mabilis, At saka planchado po planchado, itong mga... at walang surprise. Okay. So ito namang intervention na tinatawag, ano po, sino pong pwedeng mag-intervene dito sa ating pong mga proseso na ito? Parang hindi ko ganong naintindihan ang tanong mo dyan sa intervention, pero ang alam ko dyan, ang intervention, isang mekanismo sa ilalim ng mga rules kung kailan ang isang partido ay papasok sa isang kaso. Okay. Dahil isa siyang partido na hindi na isali nung isang paang kaso. Nung una pa, okay. Dahil siya pala ay may interest sa kaso. Pero kailangan may interest talaga siya. Siya ba ay makikinabang? O kung siya ay isasali bilang partido dahil meron siyang tunay na interest? O ikalawa, kung hindi siya isasali, siya ba ay mapeperwisyo? Okay. O ang karapatan ba niya ay masasalig o mawawala? So, pag Maaari po sinabing pala yun, ano? intervene, papasok ka dahil talagang May interested party ka. pangangailangan. Okay. Kasi about during the trial, biglang papasok yun. Pwede po yun. Ito namang mga pleadings, sir. Para sa kaalam naman ng ating mga manonood. Ayan po, Iba't ibang pleadings, klaseng parang pleadings. isa yan sa mga jargon, no? Ang tawag natin yan, jargon, technical term. Pag sinabing pleadings po, yan ay yung mga nakasulat na kaya nga pleadings, pagsamo. Ayan ang literal na translation ng pleading sa Filipino ay pagsamo. Yan ay mga pagsamo Guilty, ganun po yung iba. sa hukuman ng iba't ibang nakasulat na pagsamo sa husgado ng nauukol sa isang kaso. Example, mga motion, mga kahilingan sa husgado na allowed under the rules. Pagpapahayag ng sentimento ng mga partido hinggil sa kaso na minsan nire-require ng husgado o paglalahad ng mga impormasyon na kinakailangan sa paglilitis ng kaso. Okay, so lahat po ito dapat talagang isa-isip nung both parties kung sila po ay susuong. Ito nga sa sinasabi mong isang masalimuot na proseso. Pero kami sa nagpapasalamat dahil sabi nyo nga continuous yung improvement na ginagawa ng inyong ahensya para talagang makatulong ng lubos sa ating mga kababayan at syempre nga talagang maibigay yung karapat-dapat na hustisya sa bawat kaso po na inihahatag sa Siyempre inyong po, tanggapan. ako'y nangungusap lamang para sa aking mga nakatataas na boss, no? Na talaga pong nakikita naman natin na walang humpay ang pagplano, pag-iisip, marubdob na pag-iisip, marubdob na kagustuhan na talagang may saayos pa ang mga maayos na proseso. Okay. Pinag-iisipan po yan at pinagpaplanuhan. Minsan nagpa-pilot test pa yan para ma-validate lang kung talagang ito ba'y makatutulong na paigtingin at pagbutihin ng mga proseso. Okay. Sir, sa puntong ito, hilingin ko po kayo na magbigay ng panghuling mensahe po sa ating manonood. Ay palagi po natin sinasabi, tayo po we are all humans, mga tao tayo. Minsan maaari natin pag-usapan ng mga bagay ng hindi na kinakailangan pumasok sa mga masasalimuot na mga tagpo ng buhay. That's right. Minsan alam naman natin kung nasan tayo nakatayo. At sometimes it takes only common sense para malaman natin kung saan tayo nakatayo at tama ba ang kinatatayuan natin. Na hindi na natin kailangan pumasok sa mga masasalimuot na proseso. Yes, sir. Salamat po. Maraming salamat po, Sir Francis Musni, Clerk of Court 3 po ng ating pong Hall of Justice. Patuloy pa rin po kami magbibigay ng mga impormasyon na ating tututukan at hihimayin dito sa ating programa hanggang sa muli po nating pagsasama-sama sa ngalan ng aking partner, Attorney Butch Hamon. Ako po si Aizaline David Manzon at ito ang Public Demand. Magandang araw po.